I-counter mo. Nung dito na ako sa Ranger, dito ko talaga nakita yung camaraderie sa Ranger, yung samahan talaga. Yung tinatawag nila nga walang iwanan. Kaya, yung hindi ko talaga makalimutan na enkwentro nung na-assign ako sa 12 company. Under kay Captain Istabaya, yung CEO ko. Yung classmate ko rin sa SR. Bakit hindi mo makalimutan? Hindi ko makalimutan yon dahil Sa sarili mo parang ano talaga. Kumbaga, the worst talaga na enkwentro yun. Ang umpisa kasi noon yung unit namin, yung kumpanya namin, pinull out kami dito sa Butuan. okay. Dinala kami sa Cotabato, doon sa makilala. Yung kumpanya namin ay natasang may mission kami. Nung nag-briefing ng brigade sa amin, pagkatapos ng brigade nag-briefing sa amin, nag-briefing agad yung CEO ko. Sabi ng CEO namin, tayo lang mag-ooperate sa area. Malaki yung area. Tapos, yung huhulihin natin para tayong naghuhuli sa isang isda sa malaking pispan. So, ang ginawa kasi ng CEO namin, yun ang briefing niya na hindi na kami maghiwala yung kumpanya namin. Buo na kami maglakad. Kasi kami lang yung maglakad. Wala kaming kabady. Bakit ano yung kalaban? Ano ba karoon ng kalaban na huli mission? Yung pinakakuha ng yung MPA, yung malaking grupo. Saan party yan, Master? Party sa area ng Magpit. Magpit. Anong mga taon yan estimated mo lang? Parang parang ang nila, parang magplenum sila ba? Buo. Yun ang mission namin. Magpit, Magpit, Kidapawan. Kidapawan. Yung Magpit, yun, sakop ng Kidapawan. North Cotabato. North Cotabato. Anong taon yan, Master, kung maalala mo? Yung maalala ko, 2014 pataas yun. Okay. So, anong designation mo that time? Ang designation ko that time noon is section sergeant ako. Bali, under ako ng CEO ko sa first section. Tapos yung sa second section si Sir Ropel. At yung section sergeant niya si Staff Sergeant Galinta, yung classmate ko rin sa advance. Bali kaming dalawa magkabady, magkasama noon. So, nung pagkatapos ng briefing namin, ng CEO ko, yun na yung umpisa ng lakad namin. So, nag-ili kami. Initial, ilang days yung talaga? Initial namin doon is, 7 days. Yung initial namin dala, 7 days. So, nung naglakad na kami, Inili kayo sa... inili kami sa, hindi ko na maano yung, yun kasi gabi yung, Pinanggaling. Galing kami sa sa makilala. Inili kami. So, nung nag-ili na kami, yung isang yung isang team ko, yung sa second team ko, si Lit Sergeant Gamad, na ko siya na back down. Kasi paakyat kami. So, na-back down siya. Ang ginawa niya, tinanggal yung beast niya sa katawan niya, nilagay sa backpack. So, tuloy-tuloy ng lakad namin. Nandahan, paakyat sa area. Anong si Sergeant Gamad mo? Si Sergeant Gamad, siya yung team leader sa second team, sa dala ko. Nung nakarating na kami sa taas, doon na kami sa ridge line, iniiwasan namin yung mga bahay kasi open kasi yung area. Kugunan. So, nung nakarating na kami sa ridge line,
Nag-hold kami doon. So, napansin ko yung isang tao ko, si Sergeant Gamad, ano siya, nagpa-picture-picture. Selfie-selfie ba? So, di ko lang pinansin yun kasi, ano eh. Sa taas naman kayo. Oo, nasa taas naman kami. So, nung nag-move na naman kami, nakakita kami ng harbor site sa high ground. Hapon na yun. Oo, hapon na. Napansin ko naman sa kanya, doon siya nagtali ng duyan sa upin. Doon siya nagtali ng duyan sa upin. So, di ko lang kay ano man, na-obserbaran ko sa kanya ba, parang iba yung ano niya, galaw niya. Tapos naman nung nagsaing, gumulong yung kaldero. Iba yung ano ko ba, pakiramdam. So, daming pamahiin. Daming pamahiin yung time na yon. So, nung kinabukasan na, nung nag-move na kami, kasi may guide kaming dalawang kapgo. Doon na. Leading pa rin yung yung section kasi si CO man ang nagdala ko. Si Sir Ropel sa second section siya. Kami yung leading. Ang hirap kasi ng terrain doon. So, clip dito sa pagbaba namin. Doon kami bumagsak sa ilog. Tapos, clip man dito sa bandang kanan, nasundan namin yung ilog. So, pagtawid namin ng ilog, dandahan yung lead scout ko, may nakita akong trackings na pinaglutuan. Habang naglakad kami, pagdating sa unahan may cruising. So, nag-hold kami. Tapos, nung nag-hold kami, kinausap ako ng CEO ko na hinto muna tayo dito. Sabi ng guide, nasa unahan na, malapit na yung kampo. So, tama-tama, lumakas yung ulan. Umulan. So, di namin nakala na yung pinaghulutan pala namin sa may kilid niya bandang kaliwa, yung paangat ng konti, pasakan ng konti, may yung damo ng yung pako-pako. Nakakuha yung pako, hindi namin nakakala na yung sa may taas pa lang konti ng kasi yun, yung trail ba, laging road. Dito sa kanan, clip siya niya, medyo may pangat sa konti. Nakahilira pala doon sa yung kalaban pala doon, nag-abang pala sa amin doon, paksol sila. Ano kampo yun? Parang yun, parang advance post. Advance post ng kalaban, pero marami sila. So, ang swerte namin kasi ang pagbaba namin, hindi kami dumaan dito sa may mismong tapat nila. Yung kalagitnaan yung namin, yung sa parang cruising siya. Dito kami tumusok ko. Ganito yung niya eh. Dito yung kalaban. Dito kami. So, umulan, nag-hold kami. Umulan. Sabi ng nasa unahan na yung kampo, sir. Yung kapgo. So, umulan siya. Doong napansin ko, doon sa dulo, pumutok. So, nakita pala sa section ni Sir Ropel, nakita pala ng kalaban doon yung pinakalas doon si Elite Appeal. Yun ang first bore talaga na pinutukan ng kalaban. Nakita man dito sa kabila. Mga anong oras yung master putok talaga? Hindi ko na, yun? Umaga, tanghali, hapon.
hapon yun. Parang, ano, mga ano yun, mga hapon na. Mga, di ko, na ano yun, mga alas 12 anak, mga alas 12. Kasi galing kami dun sa taas eh. Nung pumutok na yun, pag putok ng isa, sabay pumutok yung landmine. Sabay volume fire ng kalaban. Kasi yung kalaban talaga, nasa baba kami ng kalaban. Kung kahit duraan ka ng kalaban, maduraan ka na. Buti hindi kami napansin ng kalaban nga nakadikit na kami sa kanila kasi umuulan. Nakatago sila sa mga pako-pako. Doon sila naghukay ba? Nung sumabog na yung landmine, volume fire na. Dito na, volume fire na kami. So, nang nakubiran ko, yung dalawa kami magkatabi ni Sarin Ruto, nakubiran namin yung bundo na yung yung anay ba, yung bahay ng anay. Doon kami naka-drop. Tukita ko yung mga tropa ko. Wala na. Dami nang na-wounded kasi kalapit lang talaga. Nadikitan. Dikit talaga kami sa kalaban. Ang kalaban nasa taas ng trail. Pagkano mo yung kamay mo? Parang... Yung ito kasi, ganyan yung to trail, to siya, trail. Dito din trail. Parang cruising siya, cruising. Ito naman, silbi na laging road siya, medyo ni angat siya ng kunti, ganyan, ni angat siya ng kunti ba? Nasa taas siya kunti. Pero yan, clip din yan, bangin. Pababa din yan. Dito sila naghukay. Nakahilira sila. Yung kalaban. Yung kalaban. Kasi may daan yan galing sa baba. Sa ilog, paakyat siya. Kayo, saan kayo galing? Buti, hindi kami dumaan dito. Dito kami sa taas dumaan. Dito kami dumaan. Dito kami parang nag-shortcut kami sa may daan. Papunta yung cruising dito. So, nakadikit kami, ganyan, nakagilid yung section ko, ganyan. Yung kay Sir Ropel, dito sa buntot siya, dito nga side. Kasi yung first team lang ang nakadikit doon sa may pwesto talaga ng kalaban. Doon na, pag volume fire, muna ang landmines o putok na lang? ang narinig ko talaga, pumutok yung munang first bore. Pang! Pag putok ng first bore, sabay na yung landmine kalakas. Kaya parang na-demoralize yung tropa. Kita ko, dami ng sugatan. Ilang putok yun ng landmines? Isang sabog lang. Grabe kalakas. Grabe kalakas talaga. Kita ko talaga yung puti talaga na parang nawala kami lahat doon sa kalakas ng sabog. So, sa madaling salita, naka-drop kami ni Sari Ruto doon sa may yung cover namin. Tinutri kami ng kalaban. Doon pumatak yung tutri sa likod ng pinistuhan namin. So, nahilamos kami ng yung lupa. Doon sa... Hindi kayo tinangtanan. May putok na pag-drop nyo. Volume fire pa kayo. Volume fire yung kalaban sa amin. So, naramdaman ko sa katawan, namanhid yung paa ko. So, kinapa ko yung katawan ko. Sabi ko kay Sandotos, Sandotos, may tama ko. Sabi niya, wala kang tama, master. Kung sige, i-akyatin natin yung taas para makuha natin yung taas. So, inakyat namin yung taas, nakuha namin dalawa yung sa taas. Doon kami nag-suppress fire. Nakapatong kami sa pwesto ng kalaban. Nag-suppress kami fire. Yung tropa ko sa baba, pag tingin ko, daming wounded. Sumigaw na maraming tama. Master, may tama si private tourist. Marami nang sumigaw na maraming tama. Si Sarin Ruto na ang pinasecure ko. Sige, secure mo dyan kay bababa ko. Ginamot ko si yung private, si Sarin Torres. Ako man nagdala ng medical kit. Ginamot ko siya. Tinulungan din ako ni Sarin Pindog. Sa yung nasa bundok ka, yung hindi mo hindi mo maisip kung anong gawin mo pag first aid. Ang ginawa ko na lang sa karaming tama ng chapnel ni private tourist, gikan simula dito sa taas, papunta sa baba. Ang ginawa ko na lang para first aid ko siya, binandol ko na lang, binalot ko ng yung tape yung niya, yung paa niya.
First aid siya, binalot ko para di maka, ano yung dugo. Tapos siya rin kanido. Nung time na yon, doon ko talaga na ano ba, na kita na sabi ni CEO ko, hinahanap niya si Kwan, yung isang team leader ko, si Lit Gamad. Tinawag niya. Hindi na magsalita. Sus, nakita ko talaga yung puso ni Sarin Gamad nga doon sa ano, nagkalat doon sa lupa, yung buhay pa yung puso niya nga, bumalaw-galaw pa yung puso niya. So, nung nakasuppress fireman yung second section, malis na yung kalaban. So, ang ginawa namin, naglatag kami ng punso. May malakas naman loob yung isang private ko na si Private Abata, yung waray-waray. Yan ang inutusan namin, pulutin yung lahat ng katawan ni Sergeant Gamad kasi naghiwalay-hiwalay yung katawan niya. Pati yung baril niya, di na namin makita kasi wasak talaga. Kita mo talaga yung katawan niya. Warat-warat yung katawan niya. Ginawa namin, binalot na lang sa punso. Pero na-secure din niya yung team niya kasi nadapaan niya yung yung IED doon sa malaking puno. Kumbaga, siya yung nag-save sa team niya kasi kung hindi pa niya nadapaan yung landmine sa malaking puno, siguro pati team niya makasama doon. So doon ko talaga na isip na hirap talaga ng buhay ng sundalo. Tumulo yung luha ko doon. Hindi ko talaga naiwasan na tumulo yung luha ko na tumingin sa tauhan ko na hiwala yung katawan niya. For the first time talaga in my life na nakita ko talaga na kasama ko na gano'n ang nangyari. Pero ganyan talaga yung tungkulin natin bilang isang scout ranger. So nung balot na namin sa punso si Lit Gamad, nagsuggest ako sa CEO ko na, sir, para maibaba natin sir yung wounded natin sir at saka patay. Baka sa unahan sir, kasi high ground pa yung trail pababa. May high ground sa kanan. Nagsuggest ko sa CEO ko na return fire yung madaanan namin na bundok para in case kung ano dyan yung kalaban, maalis sila. Yun na ni-reconfire namin. So nung pagdating sa baba, malapit na sa sitio, may nakita kami doon na landing zone. Doon kami tumawag ng para ma-airlift yung mga wiyan namin sa kayong patay. So nung natapos na yun, hapon na. Nag-agaw na yung dilim at liwanag. So, pasalamat kami kasi naibak na yung mga wounded namin. So, yung siyo ko na dikitan namin yung sitio. So, bumaba kami. So, doon kami natulog sa sitio. May mga bahay man doon. So, yung kubo na pinagpistuhan namin ng siyo ko, doon nakausap namin. Ang sabi ng matanda doon na, sir, dyan sa taas pa sir ng bundok sir, dyan talaga yung malaking kampo nila. Yung nabangga namin, yung pala yung advance post nila. Mga ilang tao lang yan. Oo. Nga din yun, mga malaking grupo din yung nabangga namin kasi mahaba yung pinagpistuhan nila. At nagtagal din. Gano'ng katagal yung firefight bago na? Matagal ata yung 15 minutes. 15 minutes. Tumakbo man din ang kalaban kasi pag volume fire ng second section sa likod, pag kumanta na yung 60, wala na, nag-iyakan na yung mga nila. May mga babae silang mga kasama Nagtakbuhan na sila. Wala kayong nakuha doon? Wala na kami doon nakuha na kasi iniisip namin, ma-secure na namin yung yung trupa namin mga wounded. Mas inuna yung... mas inuna namin yung wounded na ma-secure. Kasi malala din yung tama yun, diba? Malala na yung tama yung
ang ano lang tama doon, malaki tama doon si ano, si Sergeant Cañedo. Malaki din yung tama. Sa paayong sa niya. Tama niya. Yung kalaban talaga, ano talaga, mahirap talaga sa MP area kasi ang kalaban advantage position na. Kaya doble ingat talaga. So, nung nandun na kayo, natulog sa yung sabi na may malaki kang paano? Yung nagsabi yung matanda na may ano pa dyan sa taas kampo malaki. Ang ano ng CEO ko na pabombahan sana niya ng ano, pabombahan sana niya ng chopper kaso mano man di man makaano yung ano kasi madilim na. Tapos malakas yung ulan sa kahangin. Madilim na yung pags ba, nagpags. Nung doon na kami nagtambay, yung sabi ng matanda, "Sir, matagal na kayong inantay dyan sa kalaban, sir. 3 days na yung kalaban nagantay sa inyo, nag-abang sa inyo, makarating kayo." So, ang movement pala namin, monitor ng kalaban. Yung movement namin. Parang ano, gaano kahirap master ng iyong landmines? Grabe kahirap yung landmines ka, mawala ka talaga ng parang Hindi ka makalakad. di ka parang mas matulala ka ba? Pero hindi ko iniisip yun kasi bilang isang section sergeant, kailangan kong ipakita ko sa tropa ko na Ikaw pa rin yung manguna. ako pa rin yung manguna na magtulong sa kanila. Kasi ako yung pinaka-senior. So, okay naman yung kuha namin na kuha namin yung tropa na ibaba namin. Pero ano yung mga reaksyon ng mga kasamahan? Yung mga junior pa, yung nakita mo? Yung nakita ko talaga sa kanila, siyempre, lalo na yung private nga nasugatan. Ang iniisip niya na hanggang doon na siya. Pero, bigyan ko lang din sila ng challenge na huwag kang kaya natin to. Makababa din tayo. Kasi panay tawag na siya, sana yung chopper. Gusto na talaga niya magpaiba kay masakit na daw yung paa niya. Minumura pa nga ako ng private na yun. Di ko talaga makalimutan yun si private tourist. Putang ina, master, masakit. Pero hindi ko iniisip yun kasi sakit talaga pag matamaan ka ng bala eh. So, naghanap na ng chopper. Oo, hanap siya ng chopper kung na. Kasi nung una kasi yung landing zone nga ginawa namin, di makalapag yung chopper kaya bumaba kami talaga. Kasi malalaking kahoy, puno ng kahoy. So, natagalan pa. Natagalan pa. Bumaba kami sa talaga yung upi na yung, buti nakakita yung nakita yung trupa namin doon na yung high ground na walang kapuno-puno. Doon na nakalapag yung chopper. Nung time na yon talaga, Nung nakalapag ang chopper, ano yung nakita mo sa moral ng mga wounded? Na nag-attempt na hindi naman nakalapag. ano talaga sila eh, walang isip talaga nila, gusto talaga makalis agad. Sakit na yung tama nila eh. Maraming kasing tama yun si private tourist. Tadtan ng shrapnel yung paa niya. Hindi na nga yun nakapag ranger. Kung nakapag-ranger pa yung bata na yun. Kasi maraming shrapnel yun sa dito niya. Yung pumbat niya, tagos-tagos talaga yung shrapnel ng tutre. Nahilamos talaga sa kanya. Hilamos talaga. Pero doon sa si pagkamatay ni Lick Gaman, doon din siya namatay. Ano yung masabi mo doon na Masabi ko doon talaga si Lick Gaman, sinacrifice talaga na yung tauhan niya. Kasi nasalo lahat yung si Lick Gaman talaga, sinacrifice talaga na yung kasamahan niya, yung team niya. Kasi nadapaan na yung IED.
Sinalo niya lahat yung para sa kasamahan, para sa tauhan niya. Sinalo niya lahat. Kaya doon ko rin nakita sa kanya na para talaga yun sa kanya. Grabe pa naman kabait na bata yun. Malakas yun mag-basketball. Yun ang inaasahan namin sa basketball yun. Mabait din siya. Mabait din yun sa Dit Gamad. At least proud kayo na parang bayani pa siya doon kasi doon siya hanggang sa huling hininga niya doon. Oo, nakita ko, na ano ko sa kanya na ano talaga siya, hero siya kasi niligtas na yung mga kasamahan niya eh. Kasi kung wala siya noon, marami talaga sila, maubos-ubos yung talaga yung team niya. Naramdaman mo yun, Master, sa mga nasira na parang nagpasalamat pa sila na kung hindi dahil sa kanya. Oo, kung anong kanila, yung yung kasamahan niya, yung mga tauhan niya. Sabi niya, sus, kung wala si Dit Gamad nakadapa doon sa pisto niya, sa atin lahat talaga yun. Ganun ba? Mm. Parang pasalamat din sila na kuwan. Nasave yun niya yung, ano niya, yung mga team niya. Kasi second team man siya. Yung first team, yun ang dumikit doon sa may pader. Ang kalaban na sa lang taas. Ganyan ka lang sa kalaban, no? Duraan ka lang sa kalaban, ah. Gaano kalapit yun, Master? Malapit ang kalaban. More or less. Ano lang, mga 3 meters lang. Taas man lang siya kunti. Ganyan sa taas. Di lang masyado kami nakita kasi matataas yung damo. Doon sila sa ilalim. Nakatago sila yung mga nito. Yung nito, doon sila nakatago. Nagbutas lang sila ng makita nila ba. Okay. So, isa talaga yun sa ako, Master, na hindi mo makalimutan hanggang ngayon. Isa talaga yun kasi nung the time na yun, nung naramdaman ko na namanhid yung ko, wala mang dugo. So, okay. Nung doon na kami sa nung sa baba na doon na kami sa may kubo. Nung kinabukasan, basang-basa kami. Kasi umuulan yun eh. Nung kinabukasan, nag-CR ako. So, naramdaman ko, masakit man yung dito sa puwit ko. Tapos nung umupo ako, nag-CR ko, pagkapa ko dito, meron mang palang pag hawak ko na ganyan, pag bunot ko, may may sharpnail pala sa 2-3 nakatusok sa puwit ko. Tapos nagnana na. Kinabahan ako. Ito naman yung tropa ko, niloko ako si Sergeant, kalimutan kong pangalan, Cardinal. Sabi niya, Master, magpaibak ka na, Master, kay delikado yan. Matititanos ka. So, sa isip ko, kunti lang man. Pero nagnana siya, ang ginawa ko, pinisir ko lang, tapos nilagyan kong alcohol, nag-inom na ako ng antibiotic. Kasi, kakahiya naman magpaibak ka na, yun lang, kunti lang tumusok sa apit ko. Pero ginawa ko ng chapin lang 2-3, binalot ko sa tissue, tinago ko. Kaso na, kalimutan ko saan ko na nilagay, parang souvenir ko na sana yun ba. Yun pala nung kahit kunti lang palang madikit sa katawan mo, Basta galing sa kwento. di yung yung Bala. bala pala, grabe pala poison kasi namanhid yung paa ko noon, naramdaman ko eh. Pero bigla mo lang nawala, di ko na napansin kasi sa kalakas ng ulan na time na yun. Kahit lang talaga, hindi baliwalain, di ba? Ininuman ko na lang man ng antibiotic. So, sa awa ng Panginoon, survive man. So, yun yung isa rin sa mga Yun yung isa nga sa nangyari nga sa buhay ko nga di ko makalimutan.